tubo ng mais para sa masaganang ani. Nandito po ang inyong Tita Martha para pagkabayan po kayo sa inyong pagmamaisan. Nag-harvest na po tayo. Yan. Ito pong hinarvest natin dito is Pioneer 42645 PW. Yan po siya. Actually, ang natanim ko po kasing Pioneer is only 9 kilograms. By the way, disclaimer lang po. Lahat po ng products na mababanggit ko dito sa ating video are non-sponsored products. And yan o, maganda naman po ang Pioneer 42645. Medyo mabigat po siya. Lahat po pala, ayun, disclaimer lang po, lahat po ng products na mababanggit ko are non-sponsored product and lahat po ng pamamaagi or the way kami nagmamaisan is based on our 2 decades of corn farming. Pasensya na po. Ayan, maganda naman pong mais natin. Ito po yung Pioneer 42645 PW. And satisfied naman po tayo sa kinalabasan niya. Actually, 9 kilograms as what I've said a while ago. 9 kilograms lang po ang naitanim na ako na binhi sa Pioneer 42645. Actually, this area is 1 hectare and the rest is Dekalb 8131S, pero hindi namin pinagsama sa isang area. Itong area na to, yan, ito siya, or Pioneer po talaga ang tanim namin. Sabi nung technician, itong Pioneer 42645 PW is the same as Pioneer 3645 YHR. Ayun po yung ating mga mananggiay. Lapit po tayo. Okay naman yung mga mais. Okay ang mga mais. Walay daot. Wala kaayo. Talagsara. Yan. Dito sa area na ito, more on Pioneer talaga. Actually, Pioneer siya talaga ang aming tinanim. Maganda po kasi din ang mais ng Pioneer. Kasi mabigat po talaga siya. Yun lang po, pero dahil kaya po nag-stop kami gamit ng Pioneer 3645 YHR is kasi po umabot na po siya sa stage na kasi ang kanyang ng hybrid corn is 15 years. Umabot na po siya sa sa stage ng 15 years. Tapos yung after the 15th year, pangit na po yung niya, yung yung result ng Pioneer 3645. Kaya nag-shift kami sa Dekalb 8131S. So for ngayon, ang leading brand dito kasi sa amin sa Mindanao, sa Bukidnon, is Dekalb 8131S. Yun. Punta po tayo dun sa may area na tinaniman po namin ng Dekalb 8131S. Sabahan niyo po ako. Yan. Yan yung mga mananggiay natin. Hello.
So, video lang ko ha. Muna siya, magkauna mo. Daghan ng ano, daot. Dili man. Di ba po kayo? Bugat, no? Ayan. Dito naman, ang tinanim po natin is Decalb 8131S. Swerte po tayo ngayon kasi medyo maaraw po. Wala po masyadong ulan. Ayan. Decalb. Ito po. Dito po sa area na to, menos po ang ating lupa. Pero tingnan nyo po ang resulta po ng Decalb 8131S. Maganda pa rin po ang kanyang resulta. Oh. Malalaki pa rin ang kanyang na-produce na corn cobs. Ayan. Dito tayo. Para makita nyo. Menos po talaga ang lupa namin dito. I-rehabilitate pa namin siguro this coming kasi actually twice lang kami nagtatanim, twice in a year kami nagtatanim. Pag i-rehabilitate po natin ang ating mais, kailangan ipapahingahin po natin ang ating mga lupa, ayun, yan yung isang area. And ito po yung isang area. Doon tayo sa taas. Actually, this is 1.3 hectares. And satisfied naman po kami sa aming yesterday po kasi nag-harvest din po tayo dun sa isa nating area na 1 hectare. Number of sacks po na 1 hectare din po siya, and number of sacks na harvest natin is 220 sacks ng tag 40 kilograms. Therefore 8 tons po siya. Medyo mababa, pero kung i-compare po natin sa ibang farmers na sa isang hektarya nakaka-harvest lang sila ng 100 plus, okay na rin po siya. Approximately 8 tons po kasi yung aming na-harvest yesterday. And hopefully ito pong ating hinarvest ngayon, which is 1.3 hectares ang medyo maganda-ganda po ang ating abon. Ayun po, mag-recap lang po tayo. Nag-harvest po tayo ngayon dun sa area na yon. Nag-harvest po tayo ng Pioneer 42645 PW, and dito po sa area na to, dito, yan, nag-harvest po tayo ng Decalb 8131S. Mas madami pong tinanim namin Decalb 8131S kasi 9 kilograms lang po yung nabili namin Pioneer 42645 PW. Ayun, satisfied naman po tayo sa kinalabasan as per sa mga malanggiay. Maganda naman na team as ang tawag nila daw. Basta Bisaya yun siya na hindi ko maganda naman daw po ang kinalabasan sa ang mga corn cobs. Mabigat daw po. Then ayun po, 120 days after planting po siya, and so far wala naman po mga daot-daot at wala po mga kinainan ng mga daga. Yun, again, nagapay tanan. Yun. Manual lang po ang ginagamit namin. Manual na pag-harvest kasi po
bali parang tulong na rin po natin sa community natin, sa ating mga silingan or neighbors, na makasanggi sila, at least makakwarta din sila. Kasi kung mag-mechanical tayo na harvester, medyo wala na po silang sasanggion, kasi madami na po dito ang gumagamit ng mechanical na harvester. And meron po kasi kami mga area like that, yun doon, yun yung area na yun, bakilid po na hindi po madadaanan ng mechanical dryer pag mechanical harvester. Yun, kasi baka magtampo din sila ba, hindi na sila magsanggi sa atin. Ayun, to wrap up, thank you po sa panonood ninyo. Sana po may natutunan po kayo. Kung meron po kayo mga questions na about corn farming lang po, try ko pong isagutin. I-message po ninyo ako sa aking Facebook page, which is Maisani Insoy din po. And kung nandun na po kayo, paki-follow na rin po ako. And kung nagustuhan po ninyo itong ating video, munting video, please don't forget to like, comment, and share. By the way, ang comment po natin is about sa ating mga napanood po, para tulong na rin po sa aking channel, and para hindi po tayo shadow ban. And kung hindi po kayo nakasubscribe and gusto po ninyo ang corn farming or mag-start po kayo about corn farming, please click the subscribe button, pati na rin po ang notification bell para lagi kayong updated kung meron akong bagong video. Again, this is your Tita Martha saying happy maisan everyone. Love you all. God bless us all. And take care. Have a great day everyone. Thank you for watching.